umaga po, Pilipinas. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayong araw na ito. Welcome po sa ating palatuntunang Isyu Balita. Ang ating pong Isyu Balita, Saturday edition. Good morning po sa ating mga OFWs na nasa iba't ibang bansa para maghanap buhay. At siyempre, mga kaisyo, ito po ang inyong likod, Dante Abrera. At siyempre, kasama na naman po natin ang ating mga Isyu Balita Patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin, mga kaisyo. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado, ika-21 sa buwan ng Agosto, 2021. At siyempre, ito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Bisita po natin ngayong araw na ito, walang iba kundi si Police Lieutenant Lisandro Flores. Siya pong team leader ng 1st Maneuver Platoon sa ilalim po ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company. Siyempre, para alamin po natin ano po ang kaganapan doon po sa kanilang mga nasasakupan, ano po yung mga problema at ano po yung mga accomplishments ng nasabing platoon. Okay. At thank you so much, mga kaisyo, doon po sa ating mga kababayan, mga kaisyo, sa kanila pong patuloy na pagtangkilik sa ating programa, patuloy pong pagsubaybay, at siyempre patuloy pong pag-subscribe sa ating mga programa. At siyempre, tayo po ngayon ay dahil po sa kanila, dahil po sa inyo, mga kaisyo, tayo po ay kabilang na sa YouTube partner ng program. YouTube partner program na po tayo. At yan po ay amin pong ibinabalik ang pasasalamat sa inyo, mga kaisyo. Kaya maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sana po ay patuloy kayong mag-likes, mag-share sa ating programa para po lalo po tayong makatulong sa ating mga kababayan. At syempre, ayan po ang ating Isyu Balita Saturday edition. Dito lamang po sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Mamaya ng konti, mga kaisyo, kakasama po natin. Mag-uulat po ang ating Isyu Balita Patrol number 5, Glenn Domingo. At siyempre, ang ating Isyu Balita Patrol number 8, Jong Bartolome. Ang ating Isyu Balita Patrol number 3, ang lalaking pinakamaganda, pinakamagandang lalaki ng Bohol, ang hindi pa uso ang tao, Jess Onavia. At ang ating Isyu Balita Patrol number 14, ang Urago ng Kabikulan, At ang ating Isyu Balita Patrol number 12, yung ating singer naman, ang ating magaling na singer. At yan po ay magbibigay ng ulat sa atin mamaya ng konti, Kaya antabayanan po natin, mga kaisyo, Mga kaisyo, narito na po ang ating ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-21 sa buwan ng Agosto 2021. Panibagong lockdown matapos ang Agosto, hindi na makakabuti. Ayon po kay Concepcion. Tama nga naman. Gutom, nais labanan sa MECQ status. Ayon po yan sa Malacanang. Pinakamataas na bagong COVID-19 cases na umabot po sa 17,231 na itala. Samantala, PNP naka-alerto po
sa voters registration. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito. At syempre, ang kumpletong detalye ng mga balitang yan sa ating pong pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga kaisyo, may problema ba ang clutch o preno ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Prince ng brake banding at clutch relining yan. Matibay kaya tumatagal. Kaya kung preno o clutch ang tema ng inyong mga sasakyan, Prince Dan ang maaasahan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay Laguna, katabi lamang ng Hardware at Breras Garden. At ang kanilang cellphone numbers ay 0919-605-0879, 0926-771-8940. Prince Dan, brake banding and clutch relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay, mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan ng Issue Balita. Dito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga kaisyo, narito na po ang kumpletong detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Araw po ng Sabado, ika-21 sa buwan ng Agosto 2021. Nagbabala po kahapon si Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, na hindi po makakabuti kung muling magkaka-lockdown matapos po ng buwan ng Agosto. Ginawa ni Concepcion ang pahayag kasabay po ng papuri sa naging desisyon ng gobyerno na bahagyang luwagan at gawing Modified Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region o NCR hanggang sa katapusan po ng Agosto. Muling iniulat o inulit po ni Concepcion ang isinusulong niyang vaccinated bubble o ito po yung polisiya kung saan po ay tanging ang mga kumpleto lamang ang mga bakuna ang papayagan sa mga pampublikong sasakyan, trabaho, malls, restaurants simula po sa September, sa buwan ng September. Naniniwala po si Concepcion na ang vaccinated bubble lamang po ang maaaring maging daan upang maiwasan ang lockdown sa iba't o sa ika-4 na quarter ng ngayong taon. Kailangan anyang protektahan ang mga wala pang bakuna at hayaan ang mga kumpleto na ang bakuna na magpasigla ng ekonomiya. Aminado si Concepcion na maaari pa rin magkaroon ng infeksyon ang mga bakunado pero hindi nila kailangan ng hospital care. Nauna nang sinupla ng Malacanang ang isinusulong ni Concepcion dahil po sa nasa 12.8 million pa lamang daw po ang nabibigyan ng bakuna. Oo nga naman, marami po talaga ang maraming trabahador natin ang hindi pwede makalabas kung ganun po ang mangyayari. Kung vaccinated lang ang papayagan, no?
Okay, samantala, gutom po. Nais labanan sa gagawing MECQ status. Ayun po yan sa palasyo. Pinaliwanag po ng Malacanang na ibinaba sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila, Bataan at Laguna. Kahit pa tumataas ang bilang ng mga may COVID-19 upang mabawasan po ang bilang ng mga nagugutom at mga hindi makapagtrabaho, mga kaisyo. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang desisyon ay ginawa para rin po sa kapakanan at kalusugan ng mga mamamayan. Ang nais nila ay magkaroon po ng oportunidad ang mas maraming mamamayan na makabalik po sa trabaho. Pero ang mga itinuturing na mga lugar kung saan po pwedeng magkahawahan, katulad po ng mga restaurant, ay mananatiling sarado. Sa panayam po ng Radyo Pilipinas, sinabi po ni Roque, mas maraming negosyo ang maaaring muling magbukas sa MECQ. Bagamat ito po ay hanggang 50% on-site capacity lamang. Sa ilalim po ng ECQ, tanging mga essentials lamang ang pinapayagang magbukas. Ang Metro Manila at ang Laguna ay isa sa ilalim po sa MECQ simula ngayong araw hanggang sa Agosto 31. Samantalang ang Bataan naman, mga kaisyo, ay mula Agosto 23 pa hanggang sa katapusan. Yan po ay hanggang Agosto 31. Sa panayam po sa DCRH, sinabi po ni Roque na dinaan sa secret balloting ng Interagency Task Force o IATF ang pagdedesisyon sa quarantine classifications para po sa NCR at Laguna, kasama po ang Bataan. Ito rin anya ang unang pagkakataon na magkaroon ng secret balloting sa pagdedesisyon tungkol po sa pagpapalit po ng klasifikasyon. Anya, hati po ang mga miyembro ng IATF kung papalawigin ang ECQ o ibababa sa MECQ. Sinabi ng mga gustong ituloy ang ECQ na hindi bumababa ang kaso ng COVID-19 at patuloy na dumarami ang mga namamatay. Samantala, ang mga pabor naman sa MECQ ay nagsabi na hindi gumagana ang ECQ dahil posibleng pagod na ang mga mamamayan. Sinabi rin ni Roque na kahit pa umiiral ang MECQ sa NCR, Laguna at Bataan, bawal pa rin po ang mga dine-in services, religious events, and personal care services. Ang mga religious gatherings sa mga nabanggit na lugar at na mananatili pong virtual. Okay, mga kaisyo, mas marami pa pong mga balita at mga informasyon sa ating pong pagbabalik. Diyan lang po kayo, wag po kayong alis. Kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang pang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng raggrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design
waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong likod, Dan Tebrera. Ito po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, balikan na po natin ang mga napapanong issue at mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Pinakamataas na bagong COVID-19 cases na nagtala po ng 17,231. Nakapagtala po ang Department of Health o ang DOH ng pinakamataas na record ng bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Umabot na po sa 17,231 itong Biyernes, kahapon po yan mga ka-isyo. Sa case bulletin number 524, umakyat na po sa 1,800 ang mga kabuuang individual na tinamaan po ng COVID-19 magmula ng maitala ang unang kaso na noong pong Marso taong 2020. Nasa 5,595 naman pong mga pasyente ang gumaling kahapon para po tumaas ang recoveries sa bilang na 1,653,351 na katumbas po ng 91% po 91.5% ng total case count. Umabot po sa 370 na pasyente ang nasawi kahapon para po maitala ang death toll sa 31,198 na ito po ay kung ilalagyan ng porsyento, ito po ay 1.72% ng total case count sa bansa. Naitala naman po ang mga aktibong kaso sa 123,251 na 6.8% po ng total cases. Sa mga aktibong kaso po, 94.1 ito ay mga mild cases. 3.2 ang asymptomatic at 0.7 mga kaiso ang critical. 1.2 naman ang severe o 0.86% naman po ang moderate cases. Kung bansa mga kaiso, alam po ng utilization rate na 73% na ICU bed
maging maayos po. Ayon po kay PNP Chief General Guillermo Elizar, pinalawig pa ng Commission on Election ang oras ng pagpaparehistro. Kaya inaasahan po na mas maraming tao ang makakapagpatala sa gitna ng pandemya. Nabatid po na bukas ang mga registration centers mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, simula po sa Agosto 23. So, kaya yung mga hindi pa po nagpaparehistro, simula po sa Agosto 23, kasama ang mga holiday. Sinabi po ni Eliasar na sa panahon po ng pandemya, mahalaga na makasiguro din ang PNP na masusunod ang mga health protocol sa mga voter registration sites. Bilin pa po niya na ang mga local police commanders na makipag-coordinate sa mga LGU at tiyakin na balanse ang kanilang puwersa sa pag-secure ng mga registration sites kasabay ng mga vaccination center. Mga kaisyo, yan po ang kumpletong detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Siyempre, kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Magandang balita para sa mga taga Camarin, Caloocan City. Ang Dan Anjos Bakery po ay nagbukas na para maglingkod sa bayan. Sila ay gumagawa ng anumang uri at masasarap na tinapay. Kaya kung nais nyo makatikim ng masarap at katakam-takam na tinapay, ang kabilang bakery ay matatagpuan sa Block 75, Lot 23, Sampaguita Street, Barangay 177, Camarin, Area D, Caloocan City. At para sa inyong mga orders, hanapin lamang sina Miss Annabel Balasbas at Joel Nuevo o tumawag sa kanilang cellphone number 0935-388-28330. Kaya tandaan, kung nais nyo ay masasarap na tinapay, dito na tayo sa Dan Anjos Bakery. Hari sa sarap ng kanilang mga tinapay. Magandang balita para sa mga taga Camarin, Caloocan. Nagbabalik ang Batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan ng Issue Balita. Siyempre, ito pa rin po ako, Dante Abrera. Tama pa rin po natin ang mga ating mga Issue Balita patrollers na patuloy po kumakalap ng mga balita para maihatid sa ating mga kaisyo po. At siyempre mga kaisyo, ating pong alam mo ngayon ang kalagayan ng ating pong First Laguna Maneuver Platoon. Ito po yung yung First Maneuver Platoon sa ilalim po ng First Provincial Mobile Force Company. At siyempre makakausap po natin si Police Lieutenant Lisandro Flores, mga kaisyo, para alamin po natin kung kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga bayan na kanilang nasasakupan. At mamaya, antabayan din po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers. Na siyempre, katulad po ng ating issue balita patrol number 5, kaugnay po doon sa
pagkakaroon po, nakatanggap na po ng honorarium, ang mga barangay nutrition mga scholars. Magandang balita po yan, no? Para doon sa ating mga scholars, mga barangay nutrition scholars. Nakatanggap na po ng honorarium. Malaking bagay po yan, no? At mamaya ng konti, antabayanan po natin, makakausap din po natin ng live. May interview po natin ang ABC President ng Victoria Laguna, para malaman po natin ang kaganapan, kalagayan at siyempre ang sitwasyon doon po sa bayan ng Victoria. Okay. So malaking bagay po na atin pong malaman kung ano po ang mga status doon po sa sa mga barangay diyan po sa bayan ng Victoria. Kaya antabayanan po natin yan mga kaisyo. At ngayon naman mga kaisyo, kakausapin na po natin ang ating bisita. Walang iba kundi si Police Lieutenant Lisandro Flores, team leader po ng First Maneuver Platoon. Okay, sir, good morning. Magandang umaga po. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita, sir. Magandang umaga po, sir. Sa lahat ng nakikinig po. Ayun. Sir, kumusta na po kayo? At ang ating pong mga bayang nasasakupan, sir? Okay naman po sa ngayon. Sa lahat ng nakikinig po. Okay naman po sa bayan na nasasakupan namin, sir. Okay. Sir, kumusta po ang ating mga ipinatutupad na mga yung tungkol po doon sa ating mga health protocols, mga pinatutupad natin para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan, sir? Maayos naman po ang mga sa checkpoint natin. Okay naman po. Maayos naman po ang tungo ng mga sa checkpoint po. Ayun, okay. So, kumusta naman po ang peace and order sa mga bayan na inyong nasasakupan, sir? Sa ngayon, sir, okay naman po ang ating peace and order. Tahimik naman po rito sa wala naman pong insidenteng malaki na nangyari. Ayun. Sa ngayon po ba, ano po ba yung mga aksyon at mga activities ng inyo pong platon, sir? Sir, yung sa amin po, bukod puro sa pag-maintain ng peace and order, tumutulong din po kami dun sa pagpapatupad mga health protocols po natin dun sa mga piling checkpoints sa ating nasasakupan po. Ayun. Ay, kumusta naman po? Wala po bang mga pasaway? Wala po ba kayong mga nahuhuli o nabibigyan ng kaparusahan dahil po sa pagsuway sa pinatutupad nating health protocols? Sa ngayon po, sir, may ilan-ilan lang po. Nandun pa rin po yung ating pagpapaalala sa kanila para kahit dun sa simpleng pagsusot po ng face mask para makaiwas tayo po sa COVID. Ayun. Kasi sir, minsan marami tayong nakikita. Yung face mask nila nasa baba, no? Opo. So, useless. Parang pan-display lang. Kaya nga po tayo nandiyan yung mga ating mga frontliner para continuous yung pagpapaalala sa kanila na i-maintain yung pagsusot ng face mask at saka yung pag-maintain ng sariling kalinisan, sir. Ayun. Pero may mga mangilan-ngilan din po kayong nahuhuli, sir? Meron din po. Yun lang pong namin ginagawa, pinapaalanan para ginagawa nga ho namin pagka kami nagpapatrolling at least daily, meron nasisita. At least naaalala nila na dapat ganun ang ginagawa. Ayun. Ay sir, yung iba nagdadala ng face mask para yung wala daw face mask binibigyan. Ganun po ba kayo, sir?
Opo. Hindi natin maiwasan yung iba, sasabihin na kalimutan o kaya wala talagang face mask. Meron kami nakareserba sa nadala namin para at least doon nabibigyan namin ng face mask. At kung saan man yung tungo nung nasita, maayos na makakarating dun sa kanya patutungan, sir. Ayun, okay. Ay, kumusta naman po? Wala po bang mga dagdag na mga ipinag-uutos ang ating mga opisyal sa itaas, sa ating pong mga opisyal na PNP mula po sa Krami? Mayroon po ba tayong mga dagdag na mga ipinatutupad na batas para po sa ating mga kababayan? Para po sa kalaman, sir, na lahat, yung ating pong GPNP ay may programa po yung sinasabing ICP, Intensified Cleanliness Program, na magkaroon ng cleanliness sa kapulisan, sa kanyang opisina at saka sa kanyang komunidad. Ayun. Kaya pala minsan, sir, nakakaikot kami sa mga police station at doon po sa mga headquarters ay talaga namang malinis at talagang maayos, magaganda ang inyong mga headquarters ngayon, ano, sir? Opo. Yun po ang isa sa mga direktiba ng ating GPNP po, na talagang dapat malinis ang mga station para maging kaaya-aya sa mga tao na madaling lumapit dun sa ating mga kapulisan. Ayun, sir. Tama yun, sir. At hindi lang yun, sir. Yung pong mga iba nating mga kabaro o kapulisan na naliligaw ng landas, dapat po ay medyo malinis din po natin yun, sir. Opo. Patuloy pa rin po ang programa nating GPNP na yun nga po, yung nasasabi natin na medyo naliligaw ng landas. Eh, nandun naman po yung talagang sistema na iniimbestigahan at kung kailangan sampahan ng tapat na kaso, eh, ginagawa po ng ating kapulisan, sir. Ayun. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon para po magbigay ng mensahe at mga tagubilin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa inyong mga nasasakupan, sir. Apo, alam naman po natin lahat na nasa oras tayo ng pandemya. Yun lang po ang ating advice, yung pagsunod po sa minimum health protocol standards sa mismong tao po. Yung simple pagsusuot ng face mask, malaking tulong na po yun sa konting pasensya po at konting tiyaga. Nakakaraos din po tayo lahat. Ayun, sir. Ay, sir, baka may babatiin kayo. Mag-ano lang po ng batid sa aming Chief PNP, si Police General Guillermo Elazar, sir. Saka sa yung mga kasama dito sa Laguna Maneuver Force. Isang ligtas na umaga, sir. Okay. Sir, maraming salamat sa panahon at oras na bigay nyo sa ating palatuntunan at sa ating mga kababayan na rin, sir. Maraming salamat din po. Okay. Mabuhay po kayo, sir. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po. Salamat din po. Okay. Mga kaisyo, narinig po natin ang tinig ng ating masipag at makisig na team leader ng 1st Maneuver Platoon, mga kaisyo. Nagbabalik ang Batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. At ngayon, mga kaisyo, puntahan na po natin ang ating mga issue balita patrollers sa kanilang mga pag-uulat. Basahin po muna natin ang mga comments at ang mga mensahe ng ating mga kababayan. Mula po kay Miss Maripe Custodio, mga kaisyo, morning po. At shout out naman po sila Ate Kulot, Ate Bebe, at doon po sa papunta ngayon sa Tamala, General Nakar. At ingat po kayo. God bless po. Yan. Okay.
doon po sa mga doon po sa mga doon po sa mga ating pong mga kababayan dyan sa General Nakar, good morning po. At doon po sa mga taga-Tamala, ano? At good morning din po pala, ho, doon po sa ating mga kaibigan, ho. Doon po sa ating mga kaibigan, dyan po sa Caloocan City, ho. Sa mga taga Danjos Bakery. Kina Mr. Joel Nuevo at kay Miss Annabel Balasbas. Good morning po sa inyo. At syempre sa ating pong mga kababayan, no? At mga kaisyo sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, no? Na sa ngayon po ay nakatutok sa ating programa. At mamaya ng konti, antabayanan na po natin ang mga pag-uulat ng mga issue balita, patrollers, mula po sa labas ng ating himpilan, mga ka-isyo, ho. Okay, papasukin na po natin ang ating issue balita patrol number 5. Issue Balita Report! Miss Len Domingo, kaugnay po doon sa honorarium na tinanggap na ng Laguna Barangay Nutrition Scholars. Okay, ang detalye. Pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating issue balita patrol number 5, Len Domingo. Len, good morning. Go ahead. Gusto ko muna pong bumati sa iyong manonood at tagapakinig at ng magandang umaga at congratulations sa monetization ng Issue Balita sa YouTube channel. Wow. Thank you, thank you. So, Kasama ka ron, Len, ha? Kasama ka ron. Lahat Yes, ng ating mga at- issue balita patrollers, kasama ron dahil sa inyong pagsisikap sa ating mga ginagawa para sa bayan. at sa iyong tagapakinig at manonood, kung gusto nilang malaman ang mga hot na nagiging issue sa ating lipunan, sa Calabarzon at sa dako pa ng ibang lugar, puntahan lamang sa YouTube channel ang Issue Balita. Like, share, and subscribe. Yes, okay, thank you. Ah. At magbe-bell pa. Yes, ring the bell also so that they may be notified every time there always a hot issue in Issue Balita. At dahil dyan, isa na naman pong magandang balita dahil nakatanggap na sa Laguna ng honorary ang Barangay Nutrition Scholar. Sa atas ni Gobra Mil Hernandez ay agad na ibinigay ang honorarium ng mga Barangay Nutrition Scholar ng Lalawigan. Umabot sa halagang 6,906,000 piso ang ipinabahagi ng Provincial Treasurer Office sa bawat Pangulo ng BNS ng bawat bayan at lungsod ng Laguna. Ito ay para sa buwan ng Enero hanggang Hunyo taong kasalukuyan. Katuwang ang tanggapan ng Provincial Nutrition Action Office o PNAW ay maayos na naisagawa ang nasabing pamamahagi nito. Ang BNS sa bawat barangay ay may tungkuling maihatid ang serbisyong nauugnay sa programang pangnutrisyon sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga batang dumaranas ng malnutrisyon at maiba ang programa. Ang programa mula sa pamahalang nasyonal para sa pagpapaunlad ng kasalukuyan ng mga kabataang ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ayon, mula dito sa Labasang Himpilan, ito po si Len Domingo, Issue Balita Patrol number 5, nag-uulat para sa J101.5, ang himpilan na may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo, ang ating beauty, ha? Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. At syempre, dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, so mga kaisyo, ang tagumpay po ng Issue Balita bilang partner po ng YouTube ay kasama po dyan siyempre lahat po ng mga Issue Balita patrollers natin.
At siyempre, sa kanila pong pagsusumikap na makapagbigay po ng mga tamang impormasyon, mga napapanahong isyo at mga maiinit na balita. Kaya tayo po ay sa ngayon. Kaya binabati ko kayo ha. Lahat po ng ating mga issue balita patrollers na ubod ng sisipag. Ayun. Thank you very much ha. Pagpalain kayo ng Diyos. At ingat kayo palagi mga issue balita patrollers natin. Hindi na po natin iisa-isahin sapagkat napakarami po nila. At kahit pa paano ay patuloy po ang kanilang paglilingkod sa ating mga kababayan. No? Okay, antabayan na po natin ang mga susunod pang mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Mula po sa barangay San Francisco. Diyan po sa Victoria, Laguna. Nandun po ang ating kasama, ang ating issue balita patrol number 8, Jong Bartolome. Kaugnay po doon sa kanyang gagawing live interview kay ABC President Fajardo. At siyempre, bilang ABC President, siya po ay siyempre siya yung may hawak ng mga barangay captain sa buong bayan ng Victoria. Kukumustahin po natin yan, no? Sapagkat ngayon po ay wala silang kumbaga yung mayor po nila ay sumakabilang buhay na. Kaya ngayon po ay alamin po natin kung ano pong sitwasyon ngayon diyan po sa bayan ng Victoria, Laguna. Okay. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang ating issue balita patrol number 8 mga ka-issue. Kaugnay po doon sa ating gagawing interview, ano? Okay, nasa linya na po at sige, papasukin na po natin ang ating issue balita patrol number 8, Jong Bartolome. Jong, good morning. Parang Jong, good morning. Good morning, parang ka-isyong Dante. At kumusta po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa issue balita. Kamakailan po ay dumalo po tayo sa ginawang pagpupulong ng Liga ng mga Barangay dito po sa bayan ng Victoria. At yan po ay sa pangunguna ng ating magiting na ABC President. Yan po ay walang iba kundi si Kapitan Yonso Oni Fajardo. At atin po siyang nakapanayang bahagya ukol sa mga programa na kanilang isinusulong po dito sa bayan ng Victoria. At tayo po ay mapalad at ngayon po ay muli kaharap po natin si Kap Oni Fajardo upang ating makapanayam regarding sa mga programa ito. At atin pong nalaman na mayroon silang isang magandang programa dito na kung tawagin ay Kalahi. At pare, narito si Kap Oni at kung meron kang mga tanong, sige, parang Jong. sige po, at turnover kay Kap Oni. Ito na po siya. Okay. ABC, good morning. Okay, magandang umaga po sa mga taga-issue balita at sa ating kaibigan, Bro Dan Cabrera. Okay. Maraming salamat sa iyo at ganun din sa iyo, ABC. At welcome muli sa ating palatuntunang issue balita. Kumusta na po kayo dyan, ABC? At ang inyong barangay, siyempre, ang barangay ninyo, lagi kong nadadaanan, talagang malinis at maayos, ano? At kumusta na po ang inyong mga barangay dyan sa Victoria, Laguna, sir? Okay po, sa ngayon po, ay talagang siyempre alam naman natin, buong mundo o buong Pilipinas ang issue para sa ating pandemya. Dahil lumala uli at sa katunayan nga po, ang aming bayan ay nakapagtala ng sa ngayon 74 positive. Pero sa aming pong barangay, kung hindi po nagkakamali, 3 lamang sa aking barangay ang positibo para dun sa COVID-19. Ay, kumusta naman ho ngayon? Magaling na po ba sila, Kapitan?
Yung pong nakaka-recover na po. At yun naman po parang yung asymptomatic lamang. At yun po yung paalala namin na talagang mag-iingat at mahigpit po namin binabantayan. At nandito nga po sa tabi ko ang aking hepe ng Barangay Tanod. At talagang pag po sa kahigpitan sa implementasyon ng mga ordinance, katulong po kami ng mga kapulisan natin dito sa bayan ng Victoria Laguna sa panguna po ng ating Hepe Landicho at ng kanyang deputy Micosa at Mespo Kumilang. Ayun. ABC, kumusta naman po ang hanap buhay ng ating mga kababayan dyan? Hindi po ba apektado ng nangyayaring pandemya ngayon? Okay po, yung pong epektado lamang, yung mga nagtatrabaho outside the Victoria sa aming bayan. Pero yung mga talagang mga farmers, so alam naman po natin na medyo pagka ganun yung hanap buhay ay maluwag po ang kanilang malaya sila nakakapagtrabaho para sa agricultural, sa mga pagtatanim, pag-aani ng ating mga farmers dito sa bayan ng Victoria Laguna. At kahit bagamat ganon na may kaluwagan, ang iniisip pa rin namin, patuloy kami nakakapagbigay ng ayuda ang aming barangay. Hanggang sa ngayon po ay meron pa rin akong bigas na ipinamamahagi doon sa higit pong nangangailangan ng ating mga kababaryo dito sa aming lugar. Very good. Malaking bagay yan, ABC. At kumusta naman po ang peace and order sa inyong barangay at dyan po sa Victoria Laguna? Okay, buo ko pong pagmamalaki. Una, sa aking barangay ay talagang nalimitahan po dito ang drugs dahil ang hiniling ko sa mamaya at hiniling ko doon sa mga talagang nag-positive nung para sa drugs ay tigilan na nila at meron din po tayong ginagawa na isang pamamaraan para po yung drugs dito sa aming lugar, sa aming barangay, sa aking nasasakupan ay matigil. At sinasabi ko sa kanila, walang kamakamag-anak sa akin, walang pinsan-pinsan, walang anak ng kumpare. Basta illegal ang ginagawa nyo at gumagamit kayo na pinagbabawal na gamot, wala po akong magagawa kundi ipahuli kayo. Tama, okay. Malaking bagay po yan, ABC. Sapagkat ang drugs po kasi, malaking salot po yan sa ating lipunan, pati sa mga kabataan. Totoo po yan. Maganda po ang inyong ginagawa dahil nasusuwatan nyo at napipigilan yung pong pagkalat ng mga droga dyan, sir. Ayun. Sir. Hello? Hello. Ayun, okay. Tanong ko lang, sir, kumusta naman po ang status ng bayan ng Victoria? Dahil bilang kayo po ang ABC President, so alam nyo ang status ng ating pong bayan ng Victoria dahil kayo po ang may hawak ng ating mga barangay dyan. Ano po ang mga kaganapan at ano po ang status ngayon ng bayan ng Victoria simula po nung nawala si Mayor Frankie Almeida. Alam nyo po, talagang napakahirap po dahil yung transition na kapag nagpalit o merong naging problema, nagkameron ng trial ang isang pamilya, ang isang pamayanan, barangay o bayan, higit sa aming bayan at talagang marami po ang nagluksa at nagimbal sa balitang namatay ang aming mayor na hindi namin akalain sa ganda ng ginagawa ng aming mayor, Frankie Almeida, at kasama ang kanyang asawang si Mayor Corazon Almeida, na alam po naman natin na ako po ay hindi nila nakasama sa laban nila. Pero wala po akong nakita na sila ay nambenga ng hindi kasama. Ang ginawa po nila na kabutihan para sa aming bayan, ang mag-asawang ito ay may pamulat na walang kalaban, walang kasapi, parehas na panunungkulan ang ginawa nila dito sa aming bayan. Kaya unang-una po ako ay talagang nabigla sa balitang ang aming mayor ay kinuha na
ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ngayon po, kung ang tinatanong niyo po ay kung ano ang kalalagayan, sitwasyon ng aming bayan sa pamumuno ng naging successor na pumalili doon sa pwesto yung aming Vice Mayor, ay nakita ko po rin na kaya niya pero marami po na pagbabago. Kaya parang hindi ko naman po sinasabing windang, hindi talagang marami po yung dapat baguhin. Ngayon, ang sabi ko lang po sa kanila bilang sabi po nila, isa ako sa advisor para matulungan sila. Ako naman po pumapayag. Pumapayag po ako na maging advisor nila. Ewan ko kung nalilimutan lang po nila na ako'y tawagan, pero ako po laging nakahanda dahil sinasabi ko nga sa ikabubuti ng isang pamamala sa isang pamayanan, kung sino man yung namamala, ay aking pong tutulungan basta sa kabutihan at kapakinabangan ng bayan ng Victoria, Laguna. Ay ngayon po, ay siyempre marami po talaga, sa totoo lang po, napakaraming proyekto ang nagawa ng ating namayapa na Mayor Frankie Almeida sa ating bayan. At sa katunayan nga po, ay may mga dumadating pang mga proyekto ngayon, pero sa panahon ng ating Mayor Frankie Almeida at Mayora bilang administrador ng bayan ng Victoria, Laguna, yung kanyang asawa, si Mayora Corazon Almeida, ay natatanggap pa ho namin yung mga proyekto. Kaya siguro po, pagpunta nyo dito uli, Dan, makita nyo na ang Victoria ay may liwanag lalo. Dahil yung pong na ibinigay, na pinagkalooban na street light, solar, ay mula po sa Masapang Highway at Bangka-Bangka, San Francisco. At ito po yung panimula, pagpasok sa bayan ng Victoria, Laguna, ay ang Masapang, Bangka-Bangka, San Francisco. Kaya makikita nyo po, pagka yun po ay na-implement, at alam ko naka-download na ang galing sa budget ng DBM, galing kay Secretary Abisado, Wendell, ay tiyak ko po, napakaliwanag. Kaya nga, sabi ko nga po, inuutay-utay namin. At kung ang kailangan po ay ang aming pagtulong ng bumubuo ng Sangguniang Bayan, ay kami po ay willing na makipagtulungan sa nakaupo po ngayong mayor na si Mayor Dwight C. Campitan. Okay. Para po mas lalong gumanda ang bayan ng Victoria, Laguna. Okay. Malaking bagay po yan, ABC, sapagkat kahit papano ay talagang moving forward pa rin ang ating bayan ng Victoria. Okay. Nawala si ABC, ano? Okay. Naputol ang ating komunikasyon, ano? Kay ABC, ano? So, okay, babalikan po natin si ABC, ano? ABC Fajardo. Siya po yung ABC President. Kapitan ng mga kapitan, no? At eto, meron po dito mga pagbate, ano? Sabi nga po, magandang umaga, sa inyo, Sir Dan, at sa inyong tagapakinig. Okay, balikan na po natin si ABC Pardo, at magandang umaga pong muli, at medyo naputol tayo, ABC. Opo, at talagang gusto ko po rin may paliwanag para dun po sa ayuda, meron po ulit tayo. Alam ko na ang bawat bayan po ay tumanggap ulit ng bawat porsyento na ayuda mula sa national na ipamamahagi ng mga pamalaang bayan o sinilang pong bayan na ibababa sa bawat barangay. So, nagkameron na naman po ng problema, bro. At dahil pagka sinabing ayuda, ay lumalabas yung madaming talagang nangangailangan. Talaga naman totoo po yun na marami ang nangangailangan. Pero ang masaklap nga po sa amin, mga taga-barangay, lalong higit ang mga staff namin, mga BHW, BNS, ay talagang parang sila po yung may kasalanan pagka hindi nakasama yung pangalan nila. Doon sa bibigyan ng ayuda, ay pinaliliwanag ko po sa lahat ng tagapakinig
na ang ayuda po kung ano po yung master list na ibinigay po ng MSWD galing sa national o region, DSWD, ay yun po yung automatic na mabibigyan ng ayuda. Kaya yun po, pinaliliwanag ko, sana parinig po ng mas mahigit na nakakarami sa programang Issue Balita. Ito po ang aking bilang ABC, na yun po ay kami, makikialam lang po kami doon sa pagpirma, doon sa mga inisyuhan ng form para sila po yung mag-benefit o benepisyo ng ayuda ng ating national government. Ayun. Okay. Ayun. May babatiin pa po ba kayo, ABC? Okay po, at una po, bro, ngayon pong araw na ito ay 40 days ng aking ama na namayapa din, hindi sa COVID, kundi sa biglang pagkamatay niya. Siguro, dala na rin ang kanyang katandaan. Ngayon po yung 40 days ng aking pagkamatay ng aking ama, Demetrio Pardo Sr. At binabati ko rin po ang ating mayora dahil sa kanyang hanggang ngayon ay pagdadalamhati ng pagkamatay ng aming buting Mayor Frankie Almeida. Sabi ko nga po, ang magiging kasakilang niya ay dasal para sa mapayapa na pagpunta ng ating minahal na Mayor Frankie Almeida para sa karya ng Panginoon Diyos. At binabati ko rin po ang ating mga kasama sa Sangguniang Bayan. Una po, ang humalili na Mayor Dwight C. Campitan at ang Vice Mayor RJ Campitan at ang bumubo kasama ang mga konsyales at siyempre ang aking bumubo ng Sangguniang Barangay dito sa Barangay San Francisco, pangunguna po ng iyong lingkod, Kapitan Oni, ABC President ng Victoria Chapter, at sa lahat po ng mga kasama ko na kabro, guardian dito sa bayan ng Victoria Laguna. Kaya binabati ko rin po ang ating bro, John. Sabi ko nga, 2 times, 3 times na kami nakita. Tinanong niya kung kilala ko kayo. Sabi ko, ay kaibigan ko at lagi ako na-interview. So sa inyo po, sa Issue Balita, lahat po, ang mga kasama nyo dyan, ay bumabati po ako na isang magandang umaga at dalangin natin, sa mahal na pong may kapal na ang pandemyang ito ay umalis na o sa isang iglap, sa isang kaway ng Panginoon, ay dalangin natin na mawala na ang pandemyang ito. Sa inyo po lahat, sa mga tagapakinig ng Issue Balita, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, maraming salamat sa iyo sa ating pong ABC President Oni Pajardo, kapitan po ng mga kapitan. At ingat po kayo dyan, God bless po at mabuhay po kayo. Okay, so mga kaiso, papapasukin pa rin po natin ang ating mga Issue Balita Patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maibigay sa atin. Mula naman po kay kay paring Leo Mercado Laurel, sabi po niya, paring Dan, at sa lahat po ng mga ka-issue balita, more power at God bless always. Yan. Likewise, paring Leo Mercado. Okay? So, sa inyo po lahat, maraming salamat po. At doon nga po pala, yung pong ating programa ay inyo pong mapapakinggan at mapapanood sa YouTube, ano? At partner po natin ngayon ng YouTube. Kaya kung kayo po ay sana, kung may sundan po nyo kami doon sa ating YouTube channel para doon po sa lahat ng mga programa natin inyo pong mapanood muli kung may nais pa kayong balikan at nais kayong mga naputol na panonood, no, ay pwede po ninyo mapanood at paki-subscribe na rin po at pakipindot na lang po ang bell para sa ganon lagi po kayong updated at lagi po kayong lahat po ng ilalabas namin, no,
hindi lang mga programa po natin, mga paglilingkod bayan, tayo po iikot din sa mga bayan-bayan at mag-interview din po tayo ng mga mga negosyante na pwede pong makapagbigay sa atin ng tulong para sa kanilang mga kaalaman tungkol sa pagninegosyo. Ano? So malaking bagay po na tayo po ay iikot para malaman po natin ang mga kalagayan at mga sitwasyon sa ating kapaligiran at siyempre ano po yung mga problema ng ating mga kababayan at kung ano po ang mga po pwede nating maitulong, ano. At kami po sa Issue Balita ay patuloy po kami na magbibigay ng mga impormasyon, mga tamang impormasyon at mga siyempre yung pong mga napapanong issue at mga maiinit na balita, ano. Okay, so malaking bagay po na tayo po ay palaging magkasama-sama para sa ganon ay malaman po natin kung ano-ano yung ating mga pangangailangan na pwede po naming maitulong. Okay, mula pa rin po sa labas ng himpilan sa ating Issue Balita Patrol number 3, pakinggan po natin pag-uulat ng ating Issue Balita na siya pinakamagandang lalaki sa Bohol, walang iba kundi si Jess. Issue Balita Report! Para sa iyo. Ahead. Parindan, magandang morning. Kumusta? Anong Ang balita buhay, natin? pare, ikukwento ko sa'yo ang buhay ng paggawa ng maalat sa bayan ng Victoria. Ang buhay ng mga gumagawa ng itlog na maalat sa bayan ng Victoria, Laguna, humihina ang bintahan sa dahilan ng pandemya. Kawawa ang namumuhunan, hindi maintindihan kung papaano pag-a-adjust sa mga sistema. Nasisira o nabubulok ang mga itlog na maalat sa mga palengke. Lugi po ang mga nangyayari. Ang bayan ng Victoria, kilalang kilala pagdating sa pag-aalaga ng itik. Karamihan ito ang kinabubuhay sa bayan ng ito. Ngunit may bagong natuklasan sa ating mga kababayan sa Victoria, Laguna. Dati kulang itlog na maalat, ngayon may dilaw na o kung tawagin, salted golden egg. Nakakaibang lasa, hindi lang pang pamilya, ang export pa. Paringgan, binabati ko lang po ang mga kasama ko dati sa trabaho, ang mag-asawa na si Chris, Aka, Kaagang, at sa kanyang may bahay na si Cora. Yan lamang po ang aking may ulat rito sa labas ng himpilan. Ito ang inyong kaisyo, guwapo ko noong di pa usang tao, sa probinsya ng Bohol, Patrol number 3, Jess Unabia, nag-uulat sa G101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 3 kay paring Jess Onavia. Mas marami pa pong mga impormasyon at mga balita ang ating pong antabayanan sa pag-uulat po ng ating mga Issue Balita Patrollers. So, may mga pagbati po rito. Sabi po ni Ronda Balita, pare, sa YouTube channel mo. Ito. Approve na. Okay. Okay. Maraming salamat. Talaga naman, kahit pa paano, nakita na nga po natin at talagang salamat. Oh, yan. Sabi naman po ni ni paring Jojo, mga kaisyo, morning po. Abrera family, Nabia family, at sa anak ko, happy birthday, Joey. Ayan. Happy birthday po kay Joey, ha? Sabang handaan. Okay, happy birthday na lang, ano? At magandang buhay mga ka-isyo. Mabuhay ang Issue Balita. Sabi po yan ni Mr. Jess
O Navia. Ayan. Okay. Mula naman po kay Miss DC May Gonzales, watching with you. Ayan. Okay, good morning. At sa inyo pong lahat, papapasukin na po natin ang ating Issue Balita Patrol number 14, ano? Ang ating Oragon ng Kabikulan. Walang iba kundi si Jim Lagan, ano? Okay, kaugnay po doon sa ang sabi, doon po sa Kabikulan, Naga City, may mga bagong NB stores sa gitna po ng pandemya. Ang balita ay ihahatid sa atin ng ating Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Jim, good morning. Go ahead. Good morning, sir. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood. Naga City Council, may bagong investor sa gitna ng pandemya. Masayang ibinilita ni Mayor Sul Iligasyon ng Naga City Camarines ang bagong investor na papasok sa lungsod ngayong taon. Ngayong araw, formal nang pinapasok ang Philinvest Land Corporation para magpatayo ng bagong residential condominium building at may reserved area para sa hotel at PBO na itatayo sa Roas Avenue Diversion Road. Okay. Ang proyekto nito ay Philinvest magdadala sa atin ng dagdag income, trabaho at oportunidad sa turismo at ekonomiya. Ayon kay Mayor, higit na sa gitna ng pandemya, patuloy pa rin ang tiwalang ibinigay sa Naga ng mga malaking kumpanya. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Oragon. Kaise, Jim Lagan, Issue Balita Patrol number 14, nagulat para sa J101.5 Bigo Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan, mula po sa Kabikulan, no? Kaugnay po doon sa, gandang balita yan. Kahit may pandemya, may mga investor pa. Sana all, ha? Sana all. Okay, mas marami pa pong mga impormasyon at mga balita mula sa ating mga Issue Balita Patrollers. At ating pong pakikinggan naman ang sitwasyon sa Metro Manila. Doon po sa mga lugar ng mga mahihigpit, ha? Marami po kasi sa Metro Manila, hindi ko mo sinabing NCR, lahat ay pare-pareho na ang sitwasyon, ano? May mga lugar po, tulad ng Paranaque, no? Marami daw po dyan na talagang medyo maraming mga mahihigpit, ano? May mga checkpoint. Kaya paalala po doon sa ating mga kababayan, sumunod na lang po tayo para walang problema, no? Kung ano po yung mga pinaiiral na batas ng ating mga tagapagpasunod ay sundin po natin, no? Para walang problema. Ang kanila po kasing ginagawa, trabaho lang. Trabaho lang. At kahit pa paano, ay siyempre, bilang yun po yung kanilang tungkulin, ginagampanan na lamang po nila. Kaya wala po tayong ibang dapat gawin, kundi ang sumunod. Sundin po natin, no? Sundin po natin mga kaisyo, ang mga health protocols na ipinatutupad ng ating mga tagapagpatupad, ano? Siyempre, ng mga pulis, ng mga barangay tanod, at mga opisyal ng barangay. Kaya kinakailangan po ay sundin po natin, no? At kahit pa paano, malaking bagay po yan. At yan naman po ay para sa ating lahat, ano? Para po sa ating kalusugan, para po sa ating kaligtasan. Okay? So, mga kaisyo, wala na po tayong oras. Kaya man po namin gawin, ngunit wala po kaming magagawa, kundi pangsamantalang magpaalam, oh. Siyempre, maraming salamat po sa ating mga naging bisita ngayong araw na ito. Walang iba kundi sa ating pong platong leader ng First
Maneuver Platoon, walang iba kundi si Police Lieutenant Lisandro Flores. At siyempre sa ating pong mga issue balita patrollers, kay issue balita patrol number 5, Len Domingo, kay issue balita patrol number 8, Yung Bartolome, issue balita patrol number 3, Jess Onavia, issue balita patrol number 14, Team Lagan. At siyempre, thank you po lahat. Maraming salamat po. At salamat din nga pala kay kay ABC President walang iba po kundi si President Oni Pajardo, at the same time siya po yung barangay chairman ng Barangay San Francisco sa bayan po ng Victoria, Laguna. Okay, maraming salamat po mga ka-isyo. At sana po nakapagbigay na naman kami ng mga kasiyahan at mga impormasyon, balita sa inyo. At kahit papano, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at pagpalain ng Diyos mga ka-isyo. Bye-bye!